Hi, it's September 4, 2020. Meron lang tayong mga short info about two concerns kailangan kong sabihin because may mga repeated consultations from me these past few days. Yung nabibiyak na kuko or yung sinasabi nilang napipilay, minsan sabihin, sir, napipilay. Pag napipilay, we have to consider two factors. Ang isa is napipilay because of fractures in which wala na tayong magagawa doon. Pero if ever yung pilay is gawa lang ng hindi natin makikitang reasons, minsan ang ginagawa ko doon is tinuturok ko lang yung kuko or upper portion ng kuko ng baboy. Pag tinurok mo siya ng daliri mo, then inalis niya, it means meron siyang wound sa loob. Now, to address that is ilalagyan na naman natin ng wound spray yun para hindi mag-advance yung infections because the wound spray has antibiotics na. Gawan mong 2 to 3 times a day yung pag-spray mo ng wound spray. Now, ngayon, sinasabi nila na bibiyak because calcium deficiency. Yes, it's true. And although pwede nating sabihin na calcium deficiency, dagdag tayo ng calcium, pero nabibiyak pa rin. What is really happening there is, pag naghuhugas tayo ng kulungan natin ng baboy, we have to make it short, mas maiksi na time, mas maganda. Kasi ang paan ng baboy na nabababad sa tubig, lumalambot ang kuko. It's okay while nasa fatteners tayo. It is very very seldom na nangyayari yan. Pero sa mga inahin natin, because they just grow so big, then naitutukod nila yung kuko nila. Ngayon, pag nababad sa tubig yung paan ng baboy, lalambot ang kuko. Just like sa ating tao, after we take a bath, pagkatapos na maglinis ng katawan, we do the nail cutter thing, magpuputol tayo ng kuko, mas malambot or hindi nga tumutunog yung nail cutter. The same thing with the baboy. Yung baboy natin, pag nakatayo siya, kuko ang nakatukod sa sahig. Now ngayon, the kuko is carrying all the loads ng baboy natin. Now ngayon, mas malaki ang inahin, mas mabigat ang load niya. Now, nakababad siya sa tubig, lalambot si kuko. So, without our knowing it, nabibiyak na ang kuko because of carrying that heavy load. You just imagine, 200, 300 kilos na inahin natin, dinadala ng kuko ng baboy. So, if we're going to divide yung 300 kilos ng body weight ng baboy, i-divide mo sa apat na paa, ang magiging timbang ng bawat paa is isang paa will be carrying 75 kilos isa't isa. So you just imagine kung lumambot yung kuko na yun. Because hindi naman talaga ito napaghahandaan because the mga baboy, ang natural environment nila is nasa gubat, lupa. So lumaki man sila, it doesn't matter kasi pag tumayo sila, babaon naman yung kuko nila sa lupa. Pero pag dinala natin si baboy sa kulungan natin kulungan natin, semento na yung sahig. So mayroon ng resistance. So talagang masasuffer ng kuko yung maximum load na binibigay sa kanya. And then pagka malambot na ibabad natin sa tubig, yung paa nila, yung kuko nila, mabibiyak yun. So that is where the problem starts. So as an advice, we have to minimize the time na nakabasa yung paa ng baboy to reduce the chance na nagbibiyak yung kuko. So sa pagbibiyak ng kuko, yan lang muna. Then another one, mayroon na namang
repeated na complaint dahil sa instructions ko to give medication sa baboy. Since because of the medications na kailangan niya ang repeated turok ng turok ng turok, siguro ina-associate niya sa kay Google yung instructions kung paano gagawin. Now, after some time, sinabi sa akin, Sir, nagmamagana yung liig ng baboy. Sabi ko, walang hiya naman, hindi sinabi ni Google na marami tayong ibang area na pwedeng pagturukan. Since ang gamot na sinasabi ko is intramuscular. No, ngayon, tinurok sa liig na lang lahat. They have to give medications up to 5 days na tuloy-tuloy, minsan extended up to 7 days. Kaya hindi na talaga hindi na talaga siguro. Kahit kuro kalabitin mo yung liig ng baboy is ayaw na, pumapalag na. Now, because of this, nakita ko, kailangan ko ipaalam sa lahat. Google never understand what they are telling everybody. Ang instructions kasi ni gamot is intramuscular. Now, si intramuscular, kahit sa ang parte ng baboy ko, may laman. Sa lieg, sa kilikili, sa pigi, sa hita, may laman siya. Now ngayon, si Google kasi tumuturo sa lieg ang intramuscular. Okay lang kung isang beses, dalawang beses ka lang tumurok. What if parehas ang nangyayari ngayon, nakakailanganin ng maraming beses magtuturok ng gamot. Now ngayon, dahil hindi na pag-usapan kung saan, I was expecting na marunong na sila dahil alam nila, pag sinabing intramuscular, lahat ng parte ng katawan na may muscles pwede doon. Kaso tinuro ni Google, si Google na to, na dito daw intramuscular. So pag sinaksakan mo yan for 7 days, kabilaan, ano mangyayari? So nagmamaga talaga. So I will have to correct the impression na Google is always right. Partly right because I do consult Google occasionally. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ang sinasabi ni Google is yun lang. Because nung may mga bashers ako noon, maling-mali kasi nakita niya nagturok ako sa kilikili. Nagturok ako sa pigi. Sabi daw doon sa gigil, nanggigigil ako. Dito daw yung may muscles. So naghahanap ako ngayon ng baboy. Kami dito sa Bisaya, yung baboy namin, ang daming muscles. Pak, dami. Pero si Google kasi dito lang daw. Now, wag nila akong i-compare kay Google kasi mas matanda ako kay Google kaysa. So ganun ang experience. I must be better than Google because I could always answer follow-up questions. So, yun lang. This is, I would like to emphasize na yung turok natin, pag sinabing intramuscular, we don't have to rely on Google. Kasi, pag sinabi ni Google, dito daw, may triangle dito. So, I hate to say this, pero mayroon kasi tayong misinterpretation. So, I would like to inform everybody na hindi porket sinabi ni Google, yun na yun. Just like for example, itong bagay na to, na intramuscular, tapos dito daw, triangle dito. Ito lang ba ang may muscles? Maghahanap nga ako ng baboy siguro na yung muscles nasa liig lang. Baka mas mahal siguro yung breed na yun. Kasi yung baboy namin dito sa Bisaya is may laman dito, sa pigi. So, I guess that will be all for now. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Then I would like to invite you to my YouTube channel. Subscribe and like Robert Nelson Chua. Then one more thing, please click on your Philippine National Association of Pig Farmers. Ito yung association intended to unite all backyard hog farmers in the country. And we are hoping that we will be interconnected on all municipalities of the Philippines.
We are now on the process of registering, and then we are now searching for additional and qualified members to be with the Board of Trustees. Nagpa-process na kami ng registration but kulang pa kami. So if you would like, or if you are qualified, or if you know somebody qualified, a very sincere heart na gustong tumulong at hindi negosyo ang iniisip, please do tell them, or you yourself, if you would like to apply, you submit to me your resume for screening purposes. And another one, I guess that will be all for now. This is the engineer signing off.